tayo sa ating pag-aaral muli ng mga salita ng ating dakilang Panginoon. As usual, narito po muli ang inyong lingkod. Ako po si Pastor Lino Magtibay ng Potter's House of Europe. At ako po ay naka-base dito sa Italy, mga kapatid. At isa pong malaking kagalakan na muli tayo ay nagkatipon at nagkasama-sama sa pamamagitan ng platform na ito upang ating pag-aralan, ating pagnilayan, at ating pong i-meditate ang mga salita ng ating dakilang Panginoon. At nawa po sa ating pong pagtitipon na ito ay tunay na tayo kinakatagpo ng ating dakilang Panginoon at nawa ang ating pong mga pangangailangan, yung pong ating mga petition sa ating dakilang Panginoon ay nagkakaroon po ito ng katugunan. Sapagkat sabi nga, tayo katulad ng isang usa na nauuhaw sa tubig, 'di ba? Gayon din po ang ating kaluluwa ay nauuhaw po tayo sa masalita ng ating dakilang Panginoon. And truly indeed mga kapatid that the word of God help us to nourish our soul, mga kapatid. And napakaganda po ng ganitong pagkakataon na tayo po ay nagkakatipon, tayo po ay nagkakasama-sama upang pong ating pag-aralan, ating pong pagbulayan ang mga salita ng ating dakilang Panginoon. Nawa ay saan man tayo naroon ngayon, ano man po yung ating ginagawa, o dun sa manonood or makikinig ng pag-aaral na ito, kasi ito po ay online or ito po ay puwede nating mapanood after ng gawain natin dahil ito po ini-upload po natin sa ating official YouTube channel, ay nawa po ay pagnilayan nating mabuti at atin pong tingnan o atin pong i-analyze ang ating mga sarili. Tayo ba tunay na napagpapala ng ating dakilang Panginoon. And I hope and I pray that the blessing and the grace of God ay sumasa atin po mga kapatid. At bago po natin ipagpatuloy yung ating pag-aaral, ito po ay yung kahalagahan o the importance of prayer and fasting ay halina po at iniimbitahan ko kayo sa isang maikling pananalangin upang na sa gano'n ay ang Banal na Espiritu ang siyang tunay na magturo po sa atin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat tunay na kami po, Panginoon, ay patuloy mong binibigyan ng pagkakataon na lumapit sa trono ng iyong biyaya upang amin pong pag-aralan ang iyong mga salita. Panginoon, amin pong idinadalangin na nagpapalinis po kami sa iyo, Panginoon. Iyo pong linisin ang aming puso, ng aming diwa, Panginoon. Cleanse us, O Lord God, for all iniquities, O Lord God. Forgive us, O Lord God, for all the things that we have done, which is not pleasing and glorifying to your name. Lord God, we lift up to you. Lord, yung pong lahat na makikinig at manonood, Panginoon, ng mensaheng ito, tunay o Diyos na makatagpo po sila, Panginoon, ng pagpapala at biyaya, Panginoon, na buhat sa iyo lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and Amen. Mga kapatid, nito pong nakaraang mga huling pag-aaral natin ay atin pong pinag-aralan yung the importance of prayer and fasting. 'Di ba? Last January, nagkaroon po tayo ng pag-aayuno sapagkat sa wikang Tagalog po ang salitang fasting ay pag-aayuno. So, ang ibig sabihin po ng pag-aayuno, ito po ay pag-iwas natin o yung denying ourselves before God. Kumbaga, we deny ourselves to take or to do something na nakakaagaw ng maraming oras o nakakaagaw ng ating oras para sa Panginoon. And alam po ninyo, ito pong prayer and fasting, this is a very important um, um, uh, isa po ito sa mahalagang haligi o bahagi ng spiritual discipline ng isang mananampalataya sapagkat alam ninyo
kapag po tayo ay nag-a-undergo sa prayer and fasting ay dun po natin tunay na nararanasan yung presensya ng ating dakilang Panginoon. And alam po ninyo, ayon nga dito sa pinag-aaralan natin that there is 10 important merong sampung bagay na pwede nating makamtan o pwede nating maunawaan sa panahon na tayo nag-aayuno. Kaya nga, the importance of prayer and fasting, that is the title of our studies, di ba? So ito po yung pinasimulan na at ako po ay ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral natin dito sa mga bagay na ito, yung kahalagahan ng pag-aayuno at pananalangin. Remember this, ako po ay advocate ng panalangin, ng prayer dahil alam po ninyo, the foundation of the church, yung the four pillars of the church, mga kapatid, ay makikita po natin, sabi po doon, ay yung, yung church, it should be, ang aral to remain to the teaching of the apostles. And another thing is, ay yung pong, yung fellowship, di ba? Mahalaga po yan. Another thing is yung communion, yung Lord's Supper of communion. And the third, yung isa pa, o yung the fourth one is prayer. And under ng prayer, obviously, yung fasting, di ba? So, pag-aaralan po natin o ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral natin ng mga salita ng Diyos. Alam po ninyo, kapag po ang isang mananampalataya or ang isang grupo o isang church ay hindi binibigyan ng emphasis yung fasting o yung prayer and fasting, even if it is an spiritual discipline, kumbaga personal spiritual discipline, dapat po ito tinuturo. Dapat po ito ay nagiging attitude ng bawat isa. Kasi po napakahalaga. Kasi yung prayer and fasting, we are communing to the presence of God. 'Di ba? Kasi napakahirap naman po atang sabihin na tayo ay nasa presensya tayo ng Panginoong Diyos pero ang ating isip ay nasa sanlibutan ito, 'di ba? Kaya nga po meron po tayong tinatawag na horizontal and vertical relationship, 'di ba? So dapat nauunawaan po natin 'yan. But anyway, as I have said, ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral natin sa mga paksaing nito hinggil sa panalangin at pag-aayuno. So, nasimula na po ito at yung po mga naunang nagturo po sa akin ay ipagpapatuloy po natin. Ngunit magkaroon po muna tayo pagbabalik-tanaw doon sa o pagbabalik-aral doon sa mga napag-aralan natin itong mga nakaraang huling mga linggo. Sabi po dito, the importance of prayer and fasting. Okay, so ano ba yung importance nito? Sabi po dito, number one, okay, the importance of prayer and fasting, yan, power to overcome Satan and his minion. Exactly. So, kung gusto nating maging matagumpay tayo, kinakailangan nag-a-undergo tayo sa prayer and fasting, di ba? Power to overcome Satan and his minion, di ba? And secondly, preparation for the work of God. I remember when bago isinugo ng Panginoon, kumbaga nagsugo ang mga apostol, bago nagsugo yung mga apostol, kasi during the time, the Acts of the Apostle, may kailangan silang isugo for the mission. So nagkaroon ng prayer and fasting ang early father ang church, yung early Christian or yung mga unang mga mananampalataya, nagkaroon sila ng pag-aayuno at sa kanilang pag-aayuno, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo si Silas at si Barnabas at si Pablo sa gawain, 'di ba? Kumbaga, sa kanilang pananalangin, sa kanilang pag-aayuno, ay doon nila nakita o doon dumating sa kanila yung mensahe ng Panginoon na kung sino yung karapat-dapat na isugo para sa mission. And that is very important. Alam po ninyo, tayo po, lahat tayo nais natin maglingkod sa Diyos, but we need to
really understand, sinugo ba talaga tayo? O tayo ba talaga ay nababagay sa ministry na kung saan nais nating gawin, 'di ba? Meron nga po tayong kasabihan na we need to become a right worker do sa right job o mission na nakatalaga. Kasi hindi lang po puwede, "Oh, gusto mong maging pastor," hindi gano'n 'yon. We need to pray and fast and magkaroon tayo ng yung discernment talaga. And we can do that in order for us to have a proper discernment, we need to kneel down before God upang nasa gano'n ay makita natin ano ba talaga yung kalooban ng ating dakilang Panginoon. Kagaya nga nung number 3, sabi do'n sa number 3, hearing clearly what the will of God is about any matter. Ito po yun, ha. I will give you this, um, parang fair warning po ito. If people say, kinausap ako ng Diyos. Alam po ninyo yung merong mga Christian o mga mananampalataya, maybe some of us gano'n ano, pero I would like to remind every one of us that we cannot claim or we cannot say na sabihin natin, "Ay, kinausap ako directly ng Diyos." Hindi gano'n 'yun. Kung wala ka namang proper, kasi para marinig natin ang Diyos, para maunawaan natin siya o para masabi natin talagang kinakausap tayo ng Diyos ay merong mga certain, way na dapat tayong gawin. Unang-una nga, yung prayer and fasting. Eh, how come na ikaw ay sasabihin mo o i-claim natin na tayo kinakausap ng Diyos, pero wala naman tayo doon sa punto na tayo ay nagpi-pray and nagfa-fast or ang ating puso, ang ating isip ay abala sa mga bagay na yung mga material things or sabihin natin abala sa bagay na narito sa buhay na ito, 'di ba? So, hindi ko po, I don't want to offend, anyone, but I'm just only reminding na, sino ba naman ako, baka naman nga talaga kinausap siya ng Panginoong Diyos. But always remember this, God will never, go against to His word. Ang Diyos ay hindi niya babaliin yung kanyang mga salita. So, kapag sinabi ng Diyos ay ganito, eh, gano'n dapat ang mangyari, 'di ba? I remember doon sa Old Testament, sabi doon, "If my people, called by my name, humble themselves and turn away from their wicked ways, I will hear from heaven and I will heal their land." So makikita natin, meron itong mga condition, di ba? Before magkaroon ng healing, before magkaroon ng bago magkaroon ng healing, di ba? Kinakailangan munang alam natin yung condition. Aside nga doon sa condition doon is, if my people called by my name, 'di ba, humble themselves. So, ang unang gagawin, we need to humble ourselves and turn away from their wicked ways. I will hear from heaven and I will heal their land. Ang ginamit niyang pangusap, I will. So, ibig sabihin, gagawin talaga ng Panginoon Diyos. Amen? Number 4, sabi dito, petitioning heaven for God's will to come to pass. So, yun po yung sinasabi ko, di ba? Anyway, so let us go to number 5. Sabi po dito sa number 5, a sacrifice to God that delights in Him. So, sabi dito, a sacrifice to God that delight in Him. Sabi po doon sa Romans chapter 12 verse 1, sabi po dito, therefore, I urge you, brother and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true worship. This is a true and a proper worship. Yan. So ang nagsasalita po dito ay si Paul. So balikan po natin yung pandiba. Sabi po dito, a sacrifice to God that delights Him. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sabi niya, therefore, sa makatuwid, sa madaling salita, sa makatuwid, iniimbita ko kayo o
inaanyayahan ko kayo, sabi niya, I urge you, inuutusan ko kayo, brothers and sisters, in view of God's mercy, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Paano po yun? Sabi po dito, offer your body, which means dedicating of all yourselves set apart. So, i-dedicate ating iaalay yung ating sarili sa Diyos at tayo, we need to be set apart. Sabi nga ni Apostol Pablo, do not conform, di ba, to this world, di ba? But by renewing of mind, yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Bakit? Kasi sabi dito, true and a proper worship, which means logical, intelligent act of worship. True and a proper and intelligent act of worship. Alam niyo, sa Old Testament po, mga kapatid, yung mga tao, especially during nung ang mga Israelita nakapasok na sila sa lupang pangako. Obviously, the Israelite pagpasok nila sa lupang pangako, hindi naman naubos yung mga kaaway nila eh. Kasalanan din ito ng mga Israelita sapagkat nung sinabi ng Diyos na lipulin lahat, hindi nila nilipol. Anyway, nandoon yung mga Moabita, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, di ba? So, anong nangyari po, ang practice nila during that time, sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, they offer themselves, their body, no-offer nila. Meron nga silang tinatawag doon sa high places, yung mga high places kung saan doon sila nag-aalay, nagkakaroon ng sacrifice. And would you imagine, yung God ng mga Moabites, ang tawag nila, one of the God of the Moabites is Chimos. Ito po ay yung mga bagong sanggol, mga bagong silang na sanggol, iniaalay nila, sinusunog nila, pinadadaan nila sa puyo at inihahandog nila. But, sa panahon po natin, ito po ay, anyway, ito po ay naging kaugalian din o na-acquired o nagaya ng mga Israelita. But sa panahon po natin mga kapatid, ngayon, bilang mga mananampalataya, sabi po ni Apostol Pablo, offer your body. Papaano? Ibig sabihin, we need to dedicate all of ourselves, our mind, our ears, kumbaga lahat ng iisipin natin, sasalitain natin, gagawin natin, it should be glorifying to God. Di ba? And paano natin gagawin yun? Para magawa natin yun, we need to practice. Paano tayo magpa-practice to prayer and fasting? Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, medyo hindi ito madali. Di ba? Hindi madali yan. But kailangan, pinapractice natin. Bakit kailangan gawin? Sapagkat yun daw po, sabi po sa Biblia, yan ang ating tunay at tamang pagsamba sa Diyos. So sa Amplified Version, ang pagkaka-explain nila yung logical and intelligent act of worship. Diba? So mahalaga. Sabi dito, balikan po natin, a sacrifice to God that delights in Him. Diba? Mahalaga po na ating maunawaan at makita po natin yung sinasabi ni Apostol Pablo, magawa po natin yan. Then sunod po dito, mga kapatid, sabi po ay do sa ika-6. Sabi po sa ika-6, deliverance from very difficult situation and give us divine providence. Deliverance. Yan. Basahin po natin yung Esther chapter 4, verse 16. Sabi po dito, go! Si Esther po, si Queen Esther, nakikipag-uusap po siya kay Mordecai sa kanyang uncle. Sabi po dito, go! Gather together all the Jews who are in Susa and pass for me. Pansinin po ninyo,
fast for me. Do not eat or drink for 3 days and 3 nights or day. And my attendant will fast as you do. Isipin niyo pati yung kanyang kaalalay ay magkukuwan din, mag-aayuno din. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I will perish, I will perish. So ang kwento po dito mga kapatid, why Queen Esther asking his or her uncle Mordecai to pass because si Hanan po, yun pong isa sa kanang kamay nung hari ay nagplot against for Israelites do sa mga Hudyo. Nasabi po kailangang i-wipe out, patayin ang mga Hudyo. Kasi during that time po sila ay nasa pagkabihag, naroon po sila sa Persia, nasa Iran po sila sa panahon ngayon. And ang sabi po dito ni Mordecai kay Queen Esther, tingnan mo si Hanan, nagkaroon siya ng kautusan, pinapirma sa hari at ang hari ay nag-declare. Alam naman natin kapag ang hari ay nag-declare ng o nasabi na niya, walang magagawa. Kailangan gawin 'yon. So anong ginawa ngayon ni Queen Esther? Ang sabi niya, she asked her uncle, gather all together the Jews in Susa and pass for me. Kaya mapapansin natin dito yung deliverance. And to make the story short, yung deliverance po na si Queen Esther, lumapit siya sa hari, ikinuwento niya sa hari yung nangyari, sapagkat ang hari naman nga ay hindi pwedeng baliin yung kanyang iniutos dahil naiutos na niya. Ang ginawa ng hari, nag-declare uli siya ng panibagong kautusan na ang kanyang kautusan naman ay if someone will na gagalawin or papatayin or someone touch the Israelite, then the Israelite ay free sila na to defend themselves, di ba? Against doon sa harm na darating sa kanila. At alam po ninyo mga kapatid, ay ang katunayan nagkaroon po ng deliverance ang bansang ang mga Israelita saka doon po sa Persia, sa Susa at lahat ng panig na nasasakupan po ng hari, mga kapatid. At ang maganda po nito, si Hana na nagtatangka ng masama ay siya pa ngayon yung binitay, 'di ba mga kapatid? Another example po mga kapatid, let us go to the book of Acts, chapter 27, verse 21 to 25. After they had gone a long time without food, Paul stood up before them and said, Men, you should have taken my advice not to sail from Crete. Then you would have spared yourself this damage and loss. Yeah. But now I urge you to keep up your courage, because not one of you will be lost, only the ship will be destroyed. Last night, an angel of God, to whom I belong and whom I serve, stood beside me and said, Do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all those who sail with you. So keep up your courage, men, for I have faith in God that it will happen just as He told me. Ang kwento pong ito ay matatagpuan natin doon sa Acts, and this story is about when Paul, sila po ay nagsasail papunta po ng Roma. So from Jerusalem, nagsail po sila, nagbarko po sila papunta po ng Roma. Ang problema po, umalis po sila papasok na po yung winter season. Alam po ninyo mga kapatid, pag po ganung panahon, medyo yung Mediterranean Sea from Jerusalem, from Israel, Cyprus, and then Greece, mga kapatid, up to Malta,
dito po sa lugar na kung saan ako nandoon ngayon, Sardinia and, papunta po ng yung, Adriatic Sea, kasi po dadaan ng Adriatic Sea and then iikot po 'yan sa ilalim po ng Italia patungo po ng Roma to go to, para po makapunta sa, Mediterranean. Alam niyo mga kapatid, hindi po maganda yung panahon, 'di ba? Medyo kung tawagin po namin, eh, alta mare, ibig sabihin po malaki ang alon and during that time 14 na araw na binabagyo ng panahong yun. And si Paul po dito hindi po siya, kapitan ng barko, hindi siya tripulante, but he is a prisoner. He is a prisoner, mga kapatid, he is a prisoner. So that is the reason why he want to go to the Rome because he want to appeal before Caesar, mga kapatid. He want to appeal about his case. But as you can see, nagkaroon po nga na-destroy yon. But as you can see, when someone is praying and fasting, kapag po ang isang tao ay nagpe-pray and nagpapas, would you imagine? Kung mapapansin po sa ating binasa, he has the authority over doon sa sitwasyong kinalalagyan niya. Sabi po dito, basahin po natin, "Ma'am, you should have taken my advice not to sail from Crete." 'Di ba? Kasi beforehand, nagpaalaala na siya. Obviously, because he is just only a prisoner, walang nakinig sa kanya. But anyway, yun po ay plano. Sabi nga dito, then you should have spared your life this damage and loss. But sabi niya, but now I urge you to keep your courage. Diba? Nagsasalita ngayon dito si Apostol Pablo na merong authority, sabi niya. But now I urge you to keep your courage because not one of you will be lost. Kita po ninyo? Yung kanyang faith, he is trying to give assurance to those people na naroon po sa bangka. Sabi niya, because not one of you will be lost, only the ship will be destroyed. Eh, ang mga kasama niya doon, eh, lahat ito hindi naman mga mananampalataya. Ang kasama niya dito, yung mga bilanggo pa rin. Mapapansin natin. And this is the best thing. Sabi niya, last night, an angel of God to whom I belong and whom I serve stood beside me. And this is the power of prayer, mga kapatid. This is the power of prayer and fasting. Kasi, God, pag i-desire natin ng Diyos through prayer and fasting, ang Diyos ay nagpapakita sa atin ng kanyang kapangyarihan. May nagsabi sa akin, "Pastor, yung mga ganyan kasi," sabi, "kapag hindi ka kumain, nagha-hallucinate ka kasi kung ano-ano nakikita mo." Assuming na gano'n, okay. Mag-assume tayo na nag-hallucinate nga. But remember this, yung hallucination kasing yan, hindi magkakaroon ng hindi matutupad yung sinasabi kung ikinag-hallucinate lang. But this one is different because nagsasalita si Apostol Pablo dito ng merong kapangyarihan. And we know, because as we read, nabasa natin yung kabuuan ng aklat, kabuuan ng kwento, nakita natin kung paano sila iniligtas ng Panginoon. Tama yung sinabi niya, nasira yung lugar. Di ba? Nasira yung lugar. Nasira yung barko, pero lahat sila yung nakaligtas, mga kapatid. At sa pagdating pa rin nila doon sa lugar na kung saan sila napapadpad na lugar sa Malta, mga kapatid, kung mga malamig, yung mga tao nag-gather ng mga panggatong upang nagkaroon sila ng siga, nagpaninga sila ng apoy, mga kapatid. Ang nangyari doon ay merong ahas na lumabas doon sa kahoy dahil nainitan. Ang sabi ng mga taga Malta, sabi ng mga tao, nakaligtas ka nga sa dagat, pero hindi ka nakaligtas doon sa ulupong. Pero anong nangyari? 'Di ba? Ipinagpaglang ni Apostol Pablo. Inalis niya lang sa kanyang braso at siya ay hindi namatay. At
Manapa, marami siyang pinagaling sa lugar na iyon. So, pansinin natin, sabi diyan, deliverance from very difficult situation. Alam niyo mga kapatid, I remember 'pag meron tayong mga difficult situation in life, kneel down and pray because that is the promise of God. Sabi niya doon sa Psalms 91, siyang tumatahan sa lihim ng dakong kataas-taas ay mananatili sa lilim na makapangyarihan sa lahat. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, "Muugkat kanlungan, ikaw ang Diyos na aking pinagkakatiwala." And we will experience that, yung deliverance na yan, if we practice, if we make a habit, yung prayer and fasting. Di ba? Sabi po diyan, kaya nga, the importance of prayer and fasting, let us read again and review. Sabi dito, power to overcome Satan and his minion, preparation for the work of God, hearing clearly what the will of God is all about, any matters, petitioning heaven for God's will to come to pass, a sacrifice to God that delights in Him, deliverance from very difficult situation, and give us divine providence. That is the importance of prayer and fasting. So in order for us to experience everything that we discuss, so I urge everyone to try and practice yung prayer and fasting, mga kapatid. Mag-fast po tayo. And alam nyo, kung hindi naman talaga natin, for example, marami namang mga paraan ng pag-aayuno. Tanda natin to. I remember when Daniel and his companion was kung na-exile sila, di ba? Na-exile sila. Ngayon, kung sila yung mga kabataan, ang gusto sa kanila ay sila ay talagang dadalhin doon sa court of the king, kailangan sila ay maayos ang kalagayan nila. Pero anong ginawa? Pinipilit silang kumain ng pagkain ng mga tiga Babylonia. Pero ano sabi ni Daniel? No, hindi kami kakain yan. Hayaan nyo, tingnan nyo kami magiging malusog. Sabi niya gano'n. Kasi nagpe-pray and fast. Kaya nga meron po tayong tinatawag na Daniel fast. But anyway, ang mahalaga po sa ating pong pag-aayuno, yung puso po natin, it is more than yung ritual. It is more than yung acts na ginagawa natin. But it is all about how we make our heart ay align doon sa nais ng Diyos. Yung ating heart ay dapat ay align doon sa nais ng ating dakilang Panginoon. Alam po ninyo, meron pa pong 4 na pointers, importance na dapat nating maunawang talakayin natin. But for now, ito po lamang yung aking masasabi, may babahagi sa inyong mga kapatid. And always remember this. In order for us to have victory, pray and fast. I remember one of the one of the pastor, yung isa sa po sa hinahanga akong pastor, but he was already in heaven. Sabi nga niya, ay yung prayer and fasting ay napakahalaga nito sa buhay ng isang mananampalataya. Especially sa isang manggagawa, especially sa isang pastor, yung meron po talagang panahon ng pag-aayuno. Kasi ang ating Panginoong Hesus, siya mismo ay nag-ayuno. Ito po ay Diyos. Ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. Siya po ay nag-ayuno. Kita-kita po natin sa kanyang pag-aayuno. Dahil na kung saan ay kahit siya tinukso ng diablo ay alam niya kung paano niya i-rebuke ang diablo sa kanyang dahil siya nakapag-ayuno, mga kapatid.
Yun din po ang gawin natin. Tayo po ay, hinihikayat ko po na ang bawat isa po sa atin ay magkaroon po tayo ng pag-aayuno at pananalangin. Alam niyo, ang panalangin po kasi ay hindi yung tayo lang ang nagsasalita ng Diyos. Prayer is all about listening to Him. God knows what we need. Alam ng Diyos yung kailangan natin. It is all about, this is what I've learned this past few years, that when we grow as a Christian, maunawaan po natin that prayer is not more about telling God what we need, telling God what we want, but it's more about listening to His word, listening to His voice, and always be in prayer. I remember, and I quote, one of the, meron pong isang Catholic, um, they call it a Catholic saint. Hindi ko matandaan yung kung si Santa Rita ba o si Santa Rosa o I don't know. But ang kanya sinabi ganito, yung prayer, it's about just sitting and listening to the voice of God. Yung nakaupo ka lang nakikinig ka sa kanya, yung wala kang dapat sabihin, wala kang dapat isipin. I mean, wala kang dapat banggitin sa kanya. Yung ilagay natin sa katahimikan ng ating puso, and God will reveal Himself to us. So, mga kapatid, sana po sa konti kong naibahagi ay meron po tayo ng pagkaunawa o nakadadagdagan po yung pagkaunawaan natin singgil po sa pag-aayuno. At bago po ako matapos ay ang akin pong hiling sa inyo ay patuloy po ninyong isama sa panalangin ang ating pong gawain dito sa Europa. Ang gawain po natin dito sa Italia, isa pong malaking kagalakan na ibalita po sa inyo na nagsimula na po yung ating physical gathering. Ipanalangin po natin na yung ating mission dito ay magtuloy-tuloy at nawa ay samahan tayo ng ating dakilang Panginoon. At yan po ay napakahalaga ang inyong pong mga panalangin sapagkat alam po ninyo ang ang panalangin po ang siyang nagbibigay ng tagumpay sa bawat isang mananampalataya. Yung pong tagumpay ng mission ay nakadepende po ito sa mga nananalangin, sa panalangin ng mga taong katulad po ninyo mga kapatid. Hanggang dito na lamang po at ang inyo pong lingkod, ang inyo pong kapatid sa pananampalataya, si Pastor Lino Magtibay po ng Father's House of Europe. At halina po at tayo ay manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po Panginoon sa pagkaunawa po namin, sa pagbibigay mo po sa amin Panginoon ng kaunawaan, hinggil sa kalagahan Panginoon ng pag-aayuno at ng pananalangin. Panginoon, tinatas ko po, dinadalangin ko po na ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, lalong-lalo na sa panahon ng aming pag-aayuno. I-sustain mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, na ang amin pong katawang laman, Panginoon, na kung papaano ikaw ang may sabi, Panginoon, the spirit is willing, but the flesh is weak. Help us, O Lord God, to make our flesh, O Lord God, Panginoon, ay maging align sa nais ng Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ay patuloy mong abutin ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa nag-iisang pangalan na iyong anak na si Jesus naming Panginoon tagapagligtas kasama ng Banal na Espiritu ngayon magpasawalang hanggan. Amen and Amen. Muli po, isa pong magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong pakikinig at panonood. Hanggang sa muli po, ang inyong lingkod, Pastor Lino Magtibay ng Father's House of Europe. Maraming salamat.
purihin at dakilain ka, O Diyos, sa gabing ito na pinagkaloob mo. Salamat sa devotion na amin po napakinggan. Indeed, Lord, na yung pong importance of prayer and fasting, and one of it ay ikaw po yung siyang tutulong sa amin na ma-deliver sa lahat ng challenges and trials ahead of us. At salamat din, Panginoon, dahil kasama rito yung pong ikaw po ay nalulugod sa mga anak mong nag-aayunot na nanalangin, dahil ikaw po ang siyang nagpo-provide. At the same time, yung sacrifice na meron kaming ginagawa, alam namin, Lord, na yung pagsunod po talaga ang iyo pong kinalulugdan. At sa gabing ito, patuloy mong pagpalain na mga kapatid kong kasama namin sa aming pong panalanginan. At the same time, sa mga kapatid namin na nanood po sa Zoom at sa YouTube Live, Panginoon. Sa gabing ito, binabalik po namin sa lahat ng papuri at pasasalamat. Gayon din naman, samahan po kami sa araw ng bukas at ikaw po ang siyang patuloy na magdala ng kaluluwa sa iyong paanan sa lahat ng papupuntahin po bukas. Alam namin ito po ang iyong hinahanda upang makapakinig ng iyong salita. Gamitin mo, Panginoon, ng mga taong nasa loob ng Father's house to worship you, to glorify you. At muli, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Again.